Ibinigay ko sa aking anak na babae ang isang flower shop para makabangon siya pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa. Ngunit nang bumisita ako para bumili ng bulaklak, umiiyak siya ng hagulgol. Kinamkam ng biyenan niyang babae ang shop, pinilit siyang gawin ang pinakamaruruming trabaho ng walang bayad at kinutya pa siya. Hindi ko kayang manahimik lang. Hindi alam ng mga magnanakaw na ito kung sino ang binabangga nila. Ang kanilang kataksilan ay magkakaroon ng masakit na ganti at pagsisisihan nila ang bawat minuto. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at i-comment kung anong oras na sa inyong lugar ngayon. Tumulog ang kampanilya nang pumasok ako sa bulaklak ni Vina isang Huwebes ng hapon noong Agosto. Agad kong naramdaman na may mali. Sa likod ng counter ay may isang babaeng blonde na hindi ko pa nakikita, mga nasa mid-negatibo 30 at nakasuot ng mamahaling cream blazer. Nag-scroll siya sa kanyang telepono gamit ang mga daliring may French manicure at bahagya lang tumingala. Can help you? Ang tono niya ay tila mas gugustuhin niyang hindi. Kailangan ko ng mga arrangement para sa charity auction sa YES. Mga 120,000 ang halaga. Nasaan si Vina? Bigla siyang umayos ng upo, muling sinusuri ang aking anyo. Isang matandang lalaki na naka-polo shirt at running shoes, malinaw na hindi ang tipo ng kliyente na gusto niya. Ako ang manager dito, si Rica De Leon. May iba pong inaasikaso si Vina. Kaya ko po kayong tulungan. Manager. Ibinigay ko ang shop na ito sa anak kong si Vina 8 buwan na ang nakalipas matapos mamatay ang asawa niyang si Brian sa aksidente noong Disyembre. Dapat siya ang may-ari. Mas gusto kong makausap si Vina. Medyo detalyado kasi. Gaya ng sabi ko, kaya ko pong asikasuhin yan. Dad. Ang boses mula sa likod ay halos pabulong na lang. Nanigas ang panga ni Rica. Vina, may customer ka. Lumabas ang anak ko at nanikip ang dibdib ko. Laging payat si Vina, pero ngayon ay para na siyang butot balat. Kitang-kita ang mga buto sa kanyang manipis na pulso. May itim ang ilalim ng kanyang mga matang namumula sa kaiyak. Nakasuot siya ng maruming apron sa ibabaw ng kupas na maong at lumanat shirt. Nakatali lang ng basta-basta ang kanyang buhok, at hawak niya ang isang gunting na pampungos na may mansa ng kulay berde. Hay, di ko alam na darating ka. Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Hindi ito pagluluksa. Nakita ko na siyang magluksa pagkamatay ni Brian. Nakita ko na siya sa pinakamababa niyang punto. Iba ito. Ito ay takot. Napaigtad siya ng bahagyang gumalaw si Rica. Nag-order lang ako ng mga arrangement para sa auction sa Setyembre. Walang masyadong komplikado. Sige po, magagawa natin ng paraan yan. Ang boses niya ay parang makina, walang buhay. Lumapit siya sa counter at doon ko nakita. Isang maitim na pasa sa kaliwang pulso niya. Kulay ube at dilaw sa maputla niyang balat. Nahuli niya akong nakatingin at bigla niyang itinago ang kanyang braso. Actually, ako na ang bahala sa financial aspects, sabat ni Rica. Vina, hindi ba't dapat tapusin mo na yung mga tangkay ng rosas? I de-deliver yan para sa kasal ng mga Hartley ng 3:00. Isang utos, hindi mungkahi. Napayukod si Vina, nakatingin sa sahig. Na pala. Babalik na ako sa, teka, Vina, ayos ka lang ba? Kailangang sumunod sa schedule ang mga staff, matalim ang ngiti ni Rica. I'm sure na intindihan nyo, yung Reyes. Francisco Reyes, ama ni Vina. Sa isang iglap, nawala ang pagkukunwari ni Rica. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay bumawi siya ng isang tawang parang tunog ng nababasag na salamin. Ah, syempre. Nabanggit ka nga ni Vina. I'm so sorry. Hinawakan niya ang balikat ni Vina. Nanigas ang anak ko na parang nakuryente. Nandito ang tatay mo na may malaking order. Ang ganda, di ba? Ang ganda, pabulong na sagot ni Vina. 10 minuto kaming nagkunwari. Mga uri ng bulaklak, kulay, delivery. Si Rica ang halos lahat nagsalita, at ang taas ng mga presyong binibigay niya. Tahimik lang na nakatayo si Vina, tumatango lang kapag tinatanong. Nang isulat ko ang tseke para sa 120,000, dinakma agad ito ni Rica bago pa man maabot ni Vina. Ihanda namin ang lahat. Magaling gumawa si Vina basta nakapokus siya. Ang pahiwatig na kritisismo ay nagpakuyom sa aking mga kamao. Alam ko. Ako ang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa negosyong ito.
Umalis ako at nagpunta sa isang coffee shop na 2 kanto ang layo. May bumabagabag sa akin. 40 taon bilang isang certified public accountant ang nagturo sa akin na makilala ang mga pattern, na malaman kung kailan hindi nagtutugma ang mga numero. Walang nagtugma sa lahat ng nasaksihan ko. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik ako, dumaan sa gilid kung saan kitang-kita ko ang loob sa malaking bintana. Nanlamig ang dugo ko sa nakita ko. Isang babaeng nasa 6 na pula ang nakatayo sa gitna ng shop, nakaturo ang daliri sa mukha ni Vina. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng otoridad, kontrol at panginibabaw. Nakayuko si Vina, nanginginig ang mga balikat, umiiyak. Sa isang sulok, isang payat na lalaking mga 40 anyos ang nakaupo sa harap ng computer, tinitingnan ang mga bank statement at walang pakialam sa nangyayari. Ang matandang babae, si Beatrice, ina ni Brian, ay sumisigaw. Hindi ko marinig sa salamin pero kada kilos niya ay lalong napapaurong si Vina. Ibinigay ko sa anak ko ang shop na ito para maghilom siya, pinirmahan ko ang deed, inilipat ang pagmamay-ari, ginawang legal na kanya ang lahat. Nais kong bigyan siya ng layunin, kalayaan, isang panibagong simula. Sa halip, pinapanood ko siyang wasakin sa sarili niyang negosyo. Ang lalaki sa computer, si Joaquin, kapatid ni Brian, ay bahagyang tumingala, umisi sa sinabi ni Beatrice, at bumalik sa screen, nagbibilang ng pera, tinatali ang kitang dapat ay para sa anak ko. Umatras ako bago pa may makapansin sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko pero hindi sa takot, kundi sa galit. Malamig, kalkuladong galit. Natutunan kong gamitin ito sa loob ng mga dekada ng pagbubunyag ng pandaraya. Paglalantad sa mga taong akala nila'y hindi sila magagalaw. 40 taon na paghahanap ng mga pagkakamali sa mga ledger ng korporasyon, pagsubaybay sa pera sa mga shell company, pagdodokumento ng ebidensya para sa korte. Nakatulong akong pabagsakin ang mga executive na naglustay ng milyon-milyon. Kinasuhan ko ang mga fraud scheme na sumakop sa iba't ibang estado. Ngayon, gagamitin ko ang bawat kasanayang natutunan ko para lansagin anuman ang nangyayari sa flower shop na yon. Walang sinumang mananamantala sa pagluluksa ng anak ko at makakatakas. Nagantay ako sa kotse ko sa labas ng service entrance hanggang 9 oras ng gabi. Bumukas ang pinto sa harap. Lumabas sina Beatrice, Joaquin, at Rica na nagtatawanan at sumakay sa isang silver na Lexus na mukhang bago. Madaling nasa 2.5 hanggang 2.8 milyon iyon. Umalis sila. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas si Vina sa likod, isinasara ang pinto. Mabagal siyang kumilos, halatang pagod. Vina! Lumingon siya, hawak ang mga susi na parang armas. Dad! Bawal kang nandito. Sakay na. Nag-atubili siya, lumingalinga na parang ninenerbiyos, at sumakay. Nagmaneho ako, lumalayo sa shop. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Wala. Ayos lang ang lahat. Huwag, nakita ko siyang sinisigawan ka. Nakita ko ang pasa. Nakita ko kung paano katratuhin ni Rica na parang katulong sa sarili mong negosyo. Bumigay siya. Malalim at nagwawasak na mga hikbi ang yumanig sa kanyang katawan. Pumarada ako sa isang parking lot at naghintay. Pagkamatay ni Brian, hindi ako makakilos, basag ang kanyang boses. Dumating si Beatrice noong Enero. Sabi niya tutulungan daw niya ako. Nanatili siya nang ibigay mo sa akin ang shop at bahay noong Pebrero. Sabi niya, hindi raw ako dapat gumawa ng malalaking desisyon habang nagluluksa. Naalala ko noong umaga ng Pebrero na yon, pinipirmahan ang deed ng bahay sa Quimby Street. 2,400 square feet, 18 milyon. Inililipat ang business registration. Gusto kong bigyan siya ng seguridad. Nasa burol siya ni Brian, sabi ko nang maingat. Mukha siyang devastated. Pero pagkatapos kinumbinsi niya akong pumirma ng power of attorney. Noong Pebrero 18, para raw kung sakaling mag-breakdown ako at hindi ko kayanin ang mga bagay-bagay. Mukha namang makatwiran. Nagdala siya ng notaryo sa bahay. 2 araw matapos kong ibigay sa kanya ang shop. Nag-click sa isip ko ang timeline ng may kasamang panlalamig. Noong una, maliliit na bagay lang. Magmumungkahi siya ng mga pagbabago, tutulong sa mga supplier. Pagsapit ng Marso, sabi niya kailangan ko raw ng mga partner na nakakaintindi sa negosyo. Dinala niya sina Joaquin at Rica. At pumayag ka. Ipinresinta niya ito na parang napagdesisyonan na. Lumipat sila sa bahay.
Pamilya sila ni Brian. Hindi ako makatanggi. Pagsapit ng Abril, si Beatriz na ang gumagawa ng lahat ng desisyon. Noong Mayo, pinalitan nila ang mga susi sa opisina kung nasaan ang mga financial record. Pagsapit ng Hunyo, pumiyok ang boses niya. Pagsapit ng Hunyo, empleyado na lang ako. Wala silang binabayad sa akin. 12 oras bawat araw habang si Rica ay nakaupo sa counter at si Joaquin ang namamahala sa pera, naglilipat ng pondo para sa pansariling gamit. Nang tumutol ako, sinabi ni Beatriz na pumirma ako ng mga papeles na legal siyang may karapatan. Naisip ko ang daliring nakaturo sa mukha niya. Ang pasa. Hinawakan ako ni Joaquin kahapon nang hilingin kong makita ang mga bank statement. Sabi niya kailangan ko raw malaman ang lugar ko. May kung anong nagyelo sa dibdib ko. Hindi mainit na galit. Isang ganap na lamig na nagpapalinaw sa pag-isip. Nakatira sila sa bahay mo. Lahat silang tatlo. Sa master bedroom. Niredecorate nila ang sala. Gabi-gabi kumakain sa mamahaling restaurant. Mga 1,000 hanggang 15,000 bawat kainan. Binili ni Beatriz ang Lexus na yon noong nakaraang buwan. 2.8 milyon. Lahat galing sa account ng shop. Ang lokasyon ng shop ay nangangahulugan ng tuloy-tuloy na mga kasal at events. Kapag maayos ang pamamalakad, kikita ito ng 400,000 hanggang 450,000 buwan-buwan. Magkano ang kinikita nito? Ayaw nilang ipakita sa akin ang mga libro. Bago sila pumasok, ang average net profit namin ay 420,000 kada buwan. 420,000 times 6 na buwan. Mahigit 2.5 milyon na sinunog sa mga restaurant, kotse, at damit, habang ang anak ko ay nagtatrabaho ng walang bayad sa sarili niyang negosyo. Tiningnan ko siya. Nabawasan ng 15 libra, magasgas ang mga kamay, talunan. Naalala ko nang ibigay ko sa kanya ang shop noong malamig na umaga ng Pebrero. Alam kong parang imposible, sabi ko noon, pero mapupuno mo ang lugar na ito ng isang bagay na maganda. Bubuo ka ng isang bagay na sayo. Umiyak din siya noon, pero may pag-asa. Tatawagin ko itong bulaklak ni Vina, sunod sa pangalan ni Mama. Mahilig sa bulaklak ang yumaong asawa ko. Ang shop na ito ay pagpapatuloy ng isang pamana. Ngayon, sinusunggaban ito ng mga buitre. Nang sabihin ni Beatriz na pumunta sa korte, ano eksakto ang sinabi niya? Pabulong na inulit ni Vina ang mga salitang nakatatak sa kanyang alaala. Sabi niya, pinirmahan mo ang mga dokumento. Legal, may karapatan akong pamahalaan ang negosyo mo. Kung ayaw mo, dalhin mo ako sa korte, pero wala kang pera para sa abogado. Lahat ay dadaan sa akin ngayon. Katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ako ng mahina. Yung mga bulaklak para sa auction. Hindi ko talaga kailangan yon. Naguluhan si Vina. Ang kailangan ko ay lahat ng dokumentong pinirmahan mo. Bawat papel na pinapirmahan niya sa'yo. Makukuha mo ba? Siguro. Nasa filing cabinet sa opisina, itinatago ni Beatriz. Kunin mo. Kuhanan mo ng litrato ang bawat pahina gamit ang telepono mo. Ipadala mo sa akin. Dahan-dahan siyang tumango. May kumislap sa kanyang mga mata. Hindi pa pag-asa, pero hindi na rin lubos na kawalan nito. Anong gagawin mo? Naisip ko ang 40 taon. Pagsubaybay sa pera, pagbuo ng mga kaso, paghahanap ng mga kahinaan sa mga mapanlinlang na scheme, mga taong minaliit ang isang tahimik na auditor na may salamin. Babawiin ko ang negosyo mo. Ang bahay mo. At may intindihan ni na Beatriz, Joaquin, at Rica na ang pagnanakaw mula sa anak ko ang pinakamalaking pagkakamali nila. Pero ang power of attorney, pwedeng bawiin. Sabi sa batas ng Pilipinas, pwede mong bawiin anumang oras kung may sapat kang pag-isip. At ikaw ay depressed, pagod, at pinagsamantalahan. Pero may sapat kang pag-isip. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Sa loob ng 14 na araw, pumasok ka sa trabaho at magpanggap na walang nagbago. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Kaya mo ba yon? Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nakita ko ang isang sulyap ng malakas na babaeng dati siya. Kaya ko. Mabuti, dahil sa loob ng 14 na araw, ilalabas kita dyan, at matututunan ni Beatriz de Leon na hindi mo ninanakawan ang anak ni Francisco Reyes at nakakatakas ng malinis. Ihinatid ko siya sa kanyang sasakyan at pinanood siyang magmaneho papunta sa bahay na dapat sana'y kanyang kanlungan.
Pagkatapos ay naupo ako, umaandar ang makina, nag-isip. Nagkamali sila sa isang fundamental na bagay. Inakala nilang madaling malinlang ang isang retiradong matanda. Na ang obligasyon sa pamilya ay magpapanatili kay Vina na sunod-sunuran. Na ang papeles ay katumbas ng kapangyarihan. 4 na dekada sa corporate auditing ang nagturo sa akin ng isang katotohanan. Ang papeles ay maaaring gawin at ang papeles ay maaaring wasakin. Ang mga taong masyadong umaasa sa iisang dokumento ay hindi naiisip kung ano ang mangyayari kapag ang dokumentong iyon ay naging walang silbi. Kinuha ko ang aking telepono at nagsimulang gumawa ng listahan. Private investigator, business attorney, notaryo, at marahil isang tawag sa isang dating kasamahan sa year. Akala ni Beatriz de Leon na nanalo na siya, na nakuha na niya ang isang komportableng pagreretiro sa pamamagitan ng pagsasamantala sa isang nagluluksang biyuda. Wala siyang ideya na hindi pa nagsisimula ang giyera. Biyernes ng umaga, nakaupo ako sa aking workshop sa garahe, habang ang liha ay dumadausdos sa isang kahoy na planter box. Nag-vibrate ang telepono ko. Mga larawan mula kay Vina. Mga dokumento ng power of attorney, lahat may petsang Pebrero 18, 2 araw matapos kong ibigay sa kanya ang shop. Hindi nagsayang ng oras si Beatriz. Ginawa ko ang unang tawag. Si M. R. Benitez, isang private investigator. Benitez Investigations. M. R. Benitez, kailangan ko ng surveillance sa 3 individual at mga financial background check. Maingat at masinsinan. Ano po ang sitwasyon? Ang anak ko ay may-ari ng isang flower shop sa Yis. 3 tao ang kumuha ng kontrol gamit ang isang power of attorney. Kailangan ko ng dokumentasyon kung paano nila ginagastos ang pera niya. Business fraud. 75,000 initial fee, tapos isa 0,000 kada araw para sa surveillance. Mga 1 linggo para makabuo ng matibay na kaso. 145,000. Sulit. Kailan ka pwedeng magsimula? Ngayong hapon. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Mga pangalan, address, plaka ng Lexus, lokasyon ng shop at bahay. Kailangan ko rin ng kanilang mga financial vulnerability. Mga utang, kaso, anumang nagpapakita ng desperasyon. Public records. Makukuha mo ang paunang resulta ngayong gabi. Sunod. Si Attorney Morales, ang notaryo na sumaksi sa pirma ni Vina. Downtown, 3rd floor. N. Reyes, anong maipaglilingkod ko? Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato ng power of attorney. Ninotaryo niyo ito noong Pebrero 18. Naaalala niyo ba? Pinag-aralan niya ito gamit ang kanyang salamin. Ang dalaga ay mukhang balisa, paminsan-minsan umiiyak. Ang matandang babae ay paulit-ulit na sinisigurado sa kanya na isa lang itong pag-ingat. Mukha bang naintindihan ng anak ko ang pinipirmahan niya? Sa legal na aspeto, verify ko ang pagkakakilanlan at katinuan ng isip. Nagluluksa siya, pero hindi ako pwedeng tumanggi base sa emosyonal na estado. Gayunpaman, huminto siya. Isinulat ko sa aking mga tala na tila hindi siya sigurado sa mga tuntunin. Hindi iyon pangkaraniwan. Maaari ka bang magbigay ng testimonya kung sakaling ipatawag ka o kung hihilingin mismo ng anak ko? Leverage. Lahat ay leverage. Tumunog ang telepono ko. Si Benitez na. Public records show na si Joaquin de Leon ay may kaso laban sa kanya. 1.2 milyon na utang sa credit card. Nagsampa ng kaso ang collection agency 3 buwan na ang nakalipas. 1.2 milyon. Iyon pala ang dahilan ng desperasyon. Kumusta naman si Rica? Magsisimula na ang surveillance ngayon. Idodokumento namin lahat ng pupuntahan nila. Lahat ng bibilhin nila. Tawagan mo ako mamayang gabi. Huling hantungan. Ang opisina ni Attorney Alan Flores. Downtown. Moderno, matalas ang tingin na abogado. 52, espesyalista sa business at property law. N. Reyes. Power of attorney dispute. Inilahad ko ang lahat. Binasa niya ito ng may sistema. Ang mga dokumento ay legal na balido, sabi niya sa wakas, ngunit maaaring bawiin anumang oras ng iyong anak basta't may sapat siyang pag-isip. May sapat siyang pag-isip. Natrauma at pinagsamantalahan pero may sapat na pag-isip. Kung gayon, babawiin natin ito. Gayunpaman, hindi nito mababawi ang perang nagastos na.
Para doon, kailangan nating patunayan ang breach of fiduciary duty. Sinumang may hawak na power of attorney ay dapat kumilos para sa kapakanan ng principal, magtago ng tamang talaan, at magbigay ng accounting kapag hiniling. Kung hindi nila ginawa iyon, manipis ang kanyang ngiti. Sila ay personal na mananagot sa lahat ng nawalang pera. Ididemanda natin sila para mabawi ang bawat pisong nilustay. Paano natin ito mapapatunayan? Financial records, bank statements, dokumentasyon na nagpapakita na ang pondo ng negosyo ay ginamit para sa personal na gastusin. Inaasikaso ko na yan. Kapag may pruweba ka na, hihingi tayo ng full accounting. Kung tumanggi sila o magbigay ng peking impormasyon, lalong lalakas ang kaso natin. Pwede rin tayong magsampa ng reklamo sa Bureau of Internal Revenue para sa maling pag-uulat ng mga gastusin. Timeline. Ang pagbawi ay agad-agad mangyayari kapag pumirma ang anak mo. Ang pagbawi ng pera ay aabutin ng ilang buwan kung lalabanan nila. Pero pwede nating gawing miserable ang buhay nila habang naghihintay. Mabuti. Simulan mo nang ihanda ang mga dokumento. Tumango siya. Kung sinira nila ang ari-arian niya, ang bahay, idokumento ang lahat. Mga litrato, professional assessment. Dagdag na danyos na pwede nating singilin. Nang gabing yon, tumawag si Benitez na may resulta ng surveillance. Tama ang kutob mo. Si Beatriz at Joaquin, nag-lunch sa isang mamahaling restaurant, 12,000. Si Rica, shopping sa mall. Gumastos ng 220,000 sa Michael Kors. Gamit ang card ng business account. 220,000 sa mga handbag habang si Vina ay nagtatrabaho ng walang bayad. Patuloy niyong bantayan. Idokumento ang lahat. At saka, ang Lexus ay binili noong Hulyo 15. 2.8 milyon. Financed gamit ang business credit line ng shop. Zero down. Ginamit nila ang business credit ni Vina. Nakakagulat na kayabangan. Nakaupo ako sa aking workshop ng gabing iyon, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang planter box ay hindi pa tapos. Bukas, tatapusin ko ito. Lilihaing makinis. Gagawing perpekto. Katulad ng pagperpekto ko sa aking plano. Akala nila ang legal na otoridad ay invulnerability. Akala nila ang isang pirasong papel ay gagawin silang hindi magagalaw. Pero ang legal na otoridad ay gumagana lamang kapag ang kabilang panig ay hindi mas alam ang mga patakaran. At ginugol ko ang 4 na dekada sa pag-aaral ng bawat butas, bawat requirement, bawat paraan para gawing kapahamakan ang kumpiyansa. Gustong makipaglaro ni Beatriz de Leon sa papeles. Tignan natin kung magugustuhan niya kapag ang isang taong talagang nakakaintindi ng laro ay nagsimulang gumanti. Sabado ng umaga, sinagot ni Victor ang tawag ko. Nagtrabaho kami ng magkasama 15 taon na ang nakalipas. Nasa year siya noon, ngayon ay isang private tax consultant. Francisco Reyes, tungkol saan to? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Hindi bilang isang ama, kundi bilang isang taong nakatuklas ng posibleng tax fraud. Pagpapatakbo ng personal na gasto sa mga business account. Tumalim ang boses niya. Textbook fraud. Paborito ng EA ang mga kasong ganito. Pwede ba akong mag-file ng anonymous? Mag-report ka bilang isang concerned party. Ang EA ang hahawak niyan. Magbigay ka ng dokumentasyon. Iimbestigahan nila. Anong dokumentasyon? Bank statements na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transaksyon, mga litrato ng mga personal na binili, anumang nagpapatunay na idinedeklara nilang business deductions ang mga personal na gastusin. Kung hindi sila makapagbigay ng tamang mga talaan, tumawa si Victor. Mga penalty, back taxes, posibleng mga kasong kriminal. Sa pinakamababa, isang audit na mas malaki pa ang gasto sa fees kaysa sa ninakaw nila. Perpekto. Ipadadala ko sa iyo kung anong meron ako. Siguraduhin mong matibay ang dokumentasyon mo. Ayaw ng gobyerno ng mga wild goose chase. Huwag kang mag-alala, magiging matibay ito. Araw-araw dumarating ang mga report ni Benitez. Linggo, hapunan sa isang French restaurant, 18,000. Lunes, si Rica sa day spa, 30,000. Martes. Si Joaquin sa sports bar, paulit-ulit na ginagamit ang business card, bawat transaksyon ay may litrato at dokumentado. Pagsapit ng Miyerkules, nasa akin na ang lahat ng kailangan. Ginugol ko ang gabing iyon sa pag-aayos ng ebidensya.
Mga bank statement na kinuhanan ni Vina ng litrato ng iwan ni Joaquin na hindi nakalock ang opisina. Mga surveillance photo ni Benitez, timeline na nagpapakita ng sistematikong pag-agaw. Malinaw ang mga pattern. Personal na gastos na pinalabas na business costs. Walang tamang accounting, walang paghihiwalay sa personal at business na pananalapi. Isang amateur na embezzlement na nakita ko na ng daan-daang beses, ang tipo na halos nakakainsultong dalikasuhan. Maingat kung isinulat ang reklamo sa liaison. Walang emosyon, puro katotohanan. Pangalan ng negosyo, impormasyon ng may-ari, mga hinihinalang paglabag, kalakip na dokumentasyon. Isinumite ng anonymous online. Biyernes ng umaga, 5 araw ang lumipas, nag-text si Vina, may inspector sa shop, nagpapanik si Beatriz. Napangiti ako. Unang domino, bumagsak. Nang gabing iyon, tumawag si Vina na may bagong tono sa kanyang boses. Hindi pa pag-asa, pero malapit na. Sabi ng inspector, kailangan daw nila ng mga corrected records sa loob ng 30 araw, kundi magkakaroon ng 750,000 na penalty. Nagwawala si Beatriz, sinisisi ako sa pagkakamali sa bookkeeping. Anong sinabi mo? Wala. Tulad ng sinabi mo sa akin. Pero dad, takot sila. Takot na takot. Mabuti. Hayaan mo silang matakot. Huwag kang mag-react. Huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Manood ka lang at tandaan. Nakaupo ako sa aking workshop matapos haplusin ang natapos na planter box. Makinis, matibay, perpekto. Bukas, ihahatid ko ito kay Vina, isang regalo mula sa ama para sa anak, isang bagay na magandang ginawa ng may pag-ingat. Para sa mga De Leon, isa lang itong simpleng gesture. Wala silang ideya na may iba itong kinakatawan. Pasensya, katumpakan, at kasiyahan sa trabahong ginawa ng tama. Tumawag si attorney. Flores noong Lunes. Handa na ang mga revocation document. Kapag pumirma ang anak mo, isasagawa natin ito kaagad at ipapaalam sa lahat ng partido, bangko, mga business partner, lahat ng umaasa sa otoridad ni Beatriz. Gaano kabilis ang epekto nito? Sa sandaling pumirma ang anak mo at maabisuhan natin ang lahat, tapos na ang otoridad ni Beatriz. Hindi na makaka-access sa mga account, hindi makakagawa ng desisyon, wala. Yung perang nakuha na. Doon nagiging interesante. Pagkatapos ng revocation, hihingi tayo ng full accounting ng lahat ng transaksyon. Hinihiling ng batas ng Pilipinas na ang mga fiduciary ay magpanatili ng detalyadong mga talaan at ibigay ito kapag hiniling. Kung hindi niya kaya o ayaw, magsasampa tayo ng kaso para sa breach of fiduciary duty. Kung peke ang mga talaan, mas maganda. Ang pandaraya ay pandaraya. Sa original man na transaksyon o sa pagtatangkang pagtakpan ito. Naisip ko ang kaawa-awang Excel spreadsheet na tiyak na gagawin ni Joaquin. Magkakamali sila. Madalas ganun. Ang mga taong sapat ang talino para magnakaw ay bihirang isipin na kailangan nilang ipagtanggol ang sarili sa korte, kaya nagiging pabaya sila. Kailan natin isasagawa ang revocation? Kahit kailan ka handa. Pero imumungkahi kong itiming ito para sa maximum impact. Kung stressed sila sa tax audit, ang pagtama sa kanila ng biglaang pagkawala ng otoridad ay magpaparami ng pressure. Pinag-isipan ko ito. Ang sining ng pressure ay hindi lang sa paglalapat nito. Ito ay sa paglalapat nito sa tamang sandali. Sunod-sunod para bawat suntok ay tumama bago pa sila makabawi sa nauna. 1 linggo pa. Gusto kong magpanik sila sa buwis bago natin tuluyang hilahin ang alpombra. May pag-apruba sa boses ni Alan. Nagawa mo na to dati. Ibang konteksto. Parehong prinsipyo. Sa linggong iyon, pinanood ko ang pagkakagulo ng mga De Leon. Ipinakita sa mga report ni Benitez ang mga pagtatalo sa labas ng shop. Si Rica, umiiyak sa kotse niya. Tumigil ang mga mamahaling hapunan. Bumagal ang paggastos. Umiepekto ang pressure. Huwebes ng gabi, inihatid ko ang planter box kay Vina pagsara ng shop. Hinaplos niya ang makinis na kahoy. May luha sa kanyang mga mata. Ang ganda. Para sa bintana sa harap. Isang bagay na ginawa ko para sa'yo. Tumingin siya sa akin ng may pag-unawa. Hindi lang ito isang planter box. Ito ay isang pangako, isang paalala na ang kanyang ama ay maingat at matyagang gumagawa ng mga bagay na may pansin sa detalye at mayroon akong ginagawa ngayon. 2 linggo pa, sabi ko ng mahina.
Kaya mo pa bang maghintay? Mas malakas ang boses niya. Kaya ko. Nagmaneho ako pauwi habang pinipintahan ng paglubog ng araw ang langit ng kulay kahel at rosas. Nag-vibrate ang telepono ko. Isa pang report mula kay Benitez. Mas maraming dokumentasyon, mas maraming ebidensya, mas maraming pako sa kabaong na aking ginagawa. Akala ng mga De Leon na siniguro na nila ang kanilang kinabukasan sa pagsasamantala sa isang nagluluksang babae. Naging komportable sila sa kanilang pagnanakaw, kumpiyansa sa kanilang kontrol. Wala silang ideya na lahat ng kanilang itinayo ay malapit ng gumuho at masisiyahan akong panoorin ang bawat sandali nito. Setyembre 8, opisina ni Atty. Alan Flores. Inilagay niya ang isang dokumento sa kanyang mesa. Ito ay isang formal na hiling para sa financial accounting. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, sinumang may hawak na power of attorney ay may fiduciary duties. Dapat silang magbigay ng buong accounting kapag hiniling ng principal. Binasa ko ang liham, propesyonal, walang emosyon, mapangwasak. Hinihiling nito ang kumpletong ulat sa pananalapi ng lahat ng transaksyon sa ilalim ng otoridad ni Beatriz sa loob ng 6 na buwan. Bawat pisong pumasok, bawat pisong lumabas. Paano kung baliwalain niya ito? Ang unang sulat ay isang hiling. Kung babaliwalain, ang pangalawa ay magbabala ng mga legal na kahihinatnan, breach of fiduciary duty, posibleng demanda, pagbawi ng power of attorney. Tinapik ni Alan ang dokumento. Karamihan ay nagpapanik sa pangalawa. Kung pekihin niya ang mga talaan, matalim ang kanyang ngiti, kung gayon, gumawa siya ng pandaraya bukod pa sa breach of duty. Pinirmahan ko ang otorisasyon. Ipadala mo sa courier. Gusto ko ng pruweba ng paghahatid. Dumating ang sulat ng hapong iyon. Nakuha ito sa kamera ng kasama ni Benitez. Si Beatriz, pumipirma para rito, binubuksan ito sa counter, pagkatapos ay nilulukot at itinatapon sa basurahan. Inaasahan ko na. Pagkalipas ng 7 araw, Setyembre 15, dumating ang pangalawang sulat, mas makapal, mas opisyal. Nagpadala si Benitez ng surveillance video. Namutla si Beatriz habang binabasa ito. Tinawag niya si Joaquin, itinuturo ang daliri sa papel. Umiling si Joaquin, kumakampay ang mga kamay. Nang gabing iyon, tumawag si Vina. Nagkakagulo sila. Sabi ni Beatriz, illegal harassment daw yung sulat. Si Joaquin, nakalock sa opisina ng ilang oras. Hayaan mo silang magpanik. Huwag kang mag-react. Dad, gumagana talaga to, no? Eksakto sa plano. 3 araw ang lumipas, Setyembre 18, dumating ang financial report ni Joaquin. Inilatag ko ang mga pahina sa aking mesa sa kusina at napatawa ako ng malakas. Gawa ng baguhan. Isang simpleng Excel spreadsheet na may mga kategoryang tulad ng business expenses at operational costs. Ang 220,000 ay nakalista bilang e-marketing materials sa PETSA kung kailan kinuhanan ni Benitez si Rica na bumibili ng mga Michael Kors handbag. Ang 18,000 ay para sa client entertainment noong kumain sila sa French restaurant. Ang Lexus ay nakatago sa ilalim ng transportation assets. Bawat personal na gastos ay ikinategorya bilang gastos sa negosyo. Walang resibo. Walang lohika. Hindi tumutugma ang mga buwanang kabuuan sa mga bank statement. Tinawagan ko si Alan. Nasa akin na ang financial report nila. Isang katatawanan. Ipadala mo rito. Ito mismo ang kailangan natin. Iniabot ni Benitez ang kanyang pinakabagong mga natuklasan sa isang coffee shop. Inilagay niya ang isang folder sa mesa. Mas malala pa ang sitwasyon ni Joaquin kaysa sa inaakala natin. 1.2 milyon na judgment. Nagbabanta ang mga collection agency ng wage garnishment. 3 maxed out na credit card. Kabuang utang na humigit kumulang 1.9 milyon. May court date sa Oktubre 22. Binuksan ko ang folder. Mga bank record, credit report, mga papeles sa korte, lahat pampubliko, lahat legal. At si Rica. Ang lifestyle niya ay ganap na nakasalalay sa shop. Nitong nakaraang linggo lang, 310,000 ang ginastos sa personal na pagbili. Lahat sa business card. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Bayad sa Lexus, due sa Oktubre 1. 70,000. Kung hindi nila ma-access ang account, hindi sila makakapagbayad. Ang mga piraso ay nabubuo ng may mathematical precision.
Ang mga De Leon ay hindi lang sakim. Sila ay desperado. Itinayo nila ang kanilang pamumuhay sa pera ni Vina, at ngayon ay nabibitak na ang pundasyon. Patuloy niyong bantayan. Gusto kong malaman kung kailan nila matatanto na natrap na sila. Sa weekend na yon, natapos ko ang isa pang planter box sa aking garahe. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Alan. Sinuri ko na ang ulat ni Joaquin. Textbook fraud. Kaya kong wasakin ito sa loob ng 5 minuto sa harap ng isang hukom. Susunod na hakbang. Hihingi tayo ng pulong para pag-usapan ang mga pagkakaiba. Kapag hindi nila maipaliwanag, babawiin natin ang power of attorney. Pero Francisco, huminto siya. Ang ulat na ito ay napakasama, isa itong regalo. Ibinigay na nila sa atin ang lahat para patunayan ang breach of fiduciary duty at posibleng embezzlement. Gaano katagal bago tayo kumilos? 1 linggo pa. Hayaan mong isipin nilang natugunan na nila ang requirement. Pagkatapos, atake tayo. Ang linggong iyon ay gumapang. Ipinakita sa mga ulat ni Benitez na bumalik ang mga De Leon sa marangyang paggastos. Mas maraming hapunan, mas maraming shopping. Akala nila ay nakaiwas na sila sa bala. Ang bala ay nasa baril pa. Setyembre 25. Sinundo ko si Vina pagkatapos magsara. Mukha siyang pagod ngunit determinado. Handa ka na ba? Tumango siya. Ano nang kailangan kong gawin? Bukas, sa opisina ni Alan. Pipirmahan mo ang isang dokumento. Pagkatapos, panoorin natin ang pagguho ng mundo nila. Tumingin siya sa mga ilaw ng Maynila. Natatakot ako. Paano kung lumaban sila? Lalaban sila. At doon, tatamaan natin sila ulit ng mas malakas. Nasa atin ang batas, ebidensya, at katotohanan. Sila, kasinungalingan at ninakaw na pera lang. Hindi ito patas na laban. Ito ay isang massacre. Ang kanyang ngiti ay maliit, ngunit totoo. Kailan ka pa naging ganito kalupit? Hindi ako malupit. Masyado lang akong matyaga. At siniguro ko na kapag kumilos tayo, wala na silang matatakbuhan. Ihinatid ko siya sa kanyang apartment. Sa aking garahe, ang mga natapos na planter box ay nakahanay. 5 na ngayon, bawat isa ay kumakatawan sa 1 linggo ng pagpaplano. 1 linggo ng panonood sa mga De Leon na lalong nagbabaon sa kanilang sarili. Bukas, sisimulan na naming punan ng semento ang mga butas na yon. Opisina ni Attorney Alan Flores, 9 oras ang pinirmahan ni Vina ang pagbawi ng power of attorney. Maayos ang galaw ng panulat, kanyang pirma, petsa, mga saksi. Ang legal na otoridad ni Beatriz De Leon ay naglaho. Ipafile ko ito ngayong umaga, sabi ni Alan. Ang mga certified copy ay ipapadala sa bangko. Lahat ng vendor sa year at kay Beatriz. Pagsapit ng tanghali, matatapos na ang access niya sa iyong mga account. Tumingin si Vina sa akin. May bangis na nagising. Gaano katagal bago nila malaman? Susubukang i-access ni Beatriz ang account mamayang hapon. Doon sasabihin sa kanya ng bangko. Nagmaneho kami papunta sa shop. Naghara ko ng security, si Marco, dating militar, 6-3. Ang tipo ng presensya na nagpapaisip ng 2 beses sa mga tao. Nakaistasyon na siya sa labas. 3 tao ang darating na galit, sabi ko sa kanya. Huwag mong palapitin kay Vina. Binuksan ni Vina ang kanyang shop. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naglakad siya bilang tunay na may-ari. Pinalitan namin ang mga kandado sa opisina. Pinalitan niya ang lahat ng password. Kakaiba sa pakiramdam, sabi niya ng mahina. Parang binabawi ko ang isang bagay na laging akin. Hindi mo nakalimutan. Pinakalimot nila sa'yo. Ngayon, naaalala mo na. 3 oras yan tumawag si Vina. Tumawag na ang bangko kay Beatriz. Narinig ko siyang sumisigaw. Tumatawag siya sa akin ngayon. Huwag mong sagutin. 5 minuto ang lumipas. Forwarded voicemail. Vina, anong ginawa mo? Sabi ng bangko hindi ko ma-access ang account. Illegal to. Pumirma ka ng mga dokumento. Tawagan mo ako ngayon din. Ang gulat sa boses niya ay masarap pakinggan. 20 minuto ang lumipas, nagpadala si Benitez ng video. Huminto ang sasakyan ng mga De Leon. Lumabas silang 3. Si Beatriz namumula ang mukha. Si Joaquin mukhang papatay.
Si Rica, umiiyak. Nagmamadali silang pumasok sa pinto. Humarang si Marco. Hindi ko narinig ang usapan pero malinaw sa body language ang kwento. Si Beatriz nakaturo ang daliri. Si Marco umiiling. Si Joaquin sinusubukang itulak si Marco. Ang palad ni Marco ay nakadikit sa dibdib ni Joaquin, pinipigilan siya. Bumaba si Attorney Alan Flor sa kanyang sasakyan, perpekto ang timing. Lumapit siya, dala ang isang leather folder, ang ekspresyon ay profesional na neutral. Dumating ako habang pumapasok sila sa loob. Pinapasok sila ni Marco sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Nakatayo sila sa gitna ng flower shop na parang mga mananakop. Unang nakita ako ni Beatriz, nanlaki ang mga mata, pagkatapos ay naningkit. Ikaw ang nag-udyok sa kanya. Ipinaliwanag ko lang sa anak ko na mayroon siyang mga karapatan. Binuksan ni Alan ang kanyang folder. Ginang De Leon, simula siyam kanina, formal nang binawi ang power of attorney. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang prinsipal ay may absolutong karapatan na bawiin ang naturang otorisasyon. Ang pagbawi ay legal at pinal. Ang mukha ni Beatriz ay naging pula, tapos puti, tapos namansahan ng kulay ube. Illegal too. May mga karapatan ako. May kontrata tayo. Mayroon kang power of attorney na isang kondisyonal na otorisasyon na maaaring bawiin anumang oras. At binawi na ito. Hindi nagbago ang tono ni Alan. Wala ka ng anumang otoridad sa negosyo o pananalapi ni Binibining Reyes. Lumapit si Joaquin, nakakuyom ang mga kamao, naninikip ang panga. Hindi niyo kami pwedeng basta-basta paalisin. Nangangasiwa kayo sa ilalim ng otoridad na wala na ngayon, sabi ni Alan. Sa ngayon, trespassing na kayo. Nag-aalok si Binibining Reyes ng korte siyang umalis ng mapayapa. Kung tatanggi kayo, tatawag siya ng pulis. Sumigaw si Rica. Kababaliwan to. Isinuko namin ang lahat para tulungan siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa nakikita ko, si Vina ang nagtrabaho habang kayong tatlo ang gumastos ng kita. Inabandonan niyo si Vina. Nanginginig ang boses ni Beatriz. Ibinigay mo sa kanya ang shop na ito at nawala ka. Kami ang nandito. Ibinigay ko sa kanya ang shop at bahay na ito bilang mga regalo, hindi bilang bayad sa serbisyo nyo. Pinagsamantalahan nyo ang kanyang pagluluksa, minanipula nyo siya, at nagnakaw sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, matatapos na yan. Humakbang si Vina. Kailangan nyo nang umalis ngayon. Gumuho ang mukha ni Beatriz sa galit. Adedemanda namin kayo. Kukunin namin ang lahat. Sa totoo lang, sabi ni Alan, binubuksan ang isa pang pahina, dapat mas mag-alala kayo dito sa formal na hiling para sa financial accounting. Sinuri na namin ang ulat ni Ginoong De Leon. Hindi ito sapat at naglalaman ng mga mapanlinlang na kategorya. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, mayroon kayong 45 na araw para magbigay ng tumpak na accounting at ibalik ang mga nilustay na pondo. O magsasampa kami ng kasong sibil para sa breach of fiduciary duty. Naging kulay abo ang mukha ni Joaquin. Literal na abo na parang naubos ang dugo. Bumukas ang bibig niya, sumara, ang mga matay palingalinga kay Beatriz, kay Alan, sa akin. Magkano? Ang paunang pagtatantya ay humigit kumulang 2.5 milyon sa mga hindi otorisadong personal na gastusin, sabi ni Alan. Gumawa ng tunog si Rica na parang nasugat ang hayop. 2.5 milyon? Hindi yan, bumili ka ng Lexus gamit ang business credit line, sabi ko. 2.8 milyon. Mga Michael Kors handbag, magagarbong hapunan, spa treatments. Mabilis yang maipon. Tiningnan ako ni Beatriz. Nakita ko na ang tingin na yon sa mga corporate boardroom mula sa mga executive na kalalantad lang ng kanilang scheme. Purong kalkulasyon, naghahanap ng paraan. Wala siyang nakita. Lalabanan namin to, sabi niya, hindi na sigurado ang boses. Nasa amin ang 6 na buwan ng bank records, surveillance photos, at ang peking financial report ng anak mo. Nasa amin ang lahat. Tiningnan ko si Alan. Paano niya nga ulit ikinategorya ang Lexus? Transportation assets. Nanginginig ang mga kamay ni Joaquin. Isinuksok niya sa bulsa. Ma, umalis na tayo. Ngayon na. Makinig ka sa anak mo, sabi ko. Umalis kayo ng mapayapa, dahil kapag si Marco ang nag-escort sa inyo palabas, magiging hindi kaaya-aya ang mga bagay. Tumayo ng tuwid si Beatriz.
Hindi pa tapos to. Pinanood ko ang kanyang mga mata, ang takot sa ilalim ng pagyayabang. Alam niya. Umalis sila. Si Beatrice muna, matigas ang mga balikat. Si Joaquin, kulay abo ang mukha. Si Rica, umiiyak ng hayagan. Ang kanyang Instagram perfect na buhay ay gumuho. Nagsara ang pinto. Napuno ng katahimikan ang shop. Huminga ng malalim si Vina. Wala na talaga sila dito. Nasa bahay mo pa rin sila, pero hindi na magtatagal. Ipinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. Nagawa mo. Nagawa natin, pagtatama niya at mumiti. Totoo. Ang una mula nang mamatay si Brian. Nakita mo ba ang mukha ni Joaquin nang sabihin ni Alan na 2.5 milyon? Parang sinampal ng ladrilyo. Nagtawanan kami. Pagkatapos ng ilang buwan ng tensyon, nagtawanan kami sa flower shop na sa wakas ay tunay na sa kanya na ulit. Setyembre 30. Ipinadala ni Alan ang notice to terminate tenancy sa pamamagitan ng certified mail. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, sila ay mga bisitang lumampas na sa kanilang welcome. Walang lease, walang bayad sa upa, walang legal na karapatang manatili sa bahay ni Vina. 30 araw para umalis. Inasahan ko ang pagtutol. Hindi ako binigo ni Beatrice. Oktubre 1. Tumunog ang telepono ni Vina. Kasama niya ako sa shop, tinutulungan siyang ayusin muli ang opisina na ikinulong sa kanya sa loob ng maraming buwan. Mga file na nagkalat. Mga password na pinalitan pabalik. Sa wakas, na ibabalik ang kaayusan. Si Beatrice, sabi ni Vina, ipinapakita sa akin ang screen. Ilagay mo sa speaker. Vina, ang boses ni Beatrice ay puno ng nasaktang dignidad. Kakatanggap ko lang ng isang kahindik-hindik na sulat mula sa abogado mo. Eviction. Paano mo nagawa to sa akin? Bahay ko yan, Beatrice. Kailangan nyo nang umalis. Bahay ito ni Brian. Bahay ng anak ko. Itinataboy mo ang ina ng iyong yumaong asawa sa kalye. Wala ka bang kahiyan? Bahagyang nanginginig ang kamay ni Vina. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanya, pinatatag ito. Huminga siya ng malalim. Wala na si Brian, sabi ni Vina, mas malakas ang boses kaysa sa inaasahan ko. Ang bahay ay akin. Ibinigay ito sa akin ni Dad. Mayroon kayong 30 araw para humanap ng ibang matitirhan. Lalabanan namin to, may mga karapatan kami. Ilang buwan na kaming nakatira dyan. Nagtatagyo ng tenancy. Sabi ng abogado ko, sumingit ako sa telepono. Sa totoo lang, Beatrice, hindi. Malinaw na malinaw ang batas ng Pilipinas sa puntong ito. Kung walang nakasulat na lise o kasunduan sa pag-upa, kung hindi nagbabayad ng renta, kayo ay mga bisita. At ang mga bisita ay maaaring hilinging umalis anumang oras. Katahimikan sa linya. Pagkatapos, Francisco, naging lason ang kanyang boses. Lahat ng ito ay gawa mo, di ba? Sinasaktan mo ang pamilyang ito, pinapaikot ang sarili kong manugang laban sa akin. Pinoprotektahan ko ang anak ko mula sa mga taong nagnanakaw sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Malaki ang pagkakaiba. Ibinaba niya ang telepono nang malakas na gumawa ito ng matalas na tunog sa speaker. Ayos lang yun, sabi ni Vina na may nanginginig na tawa. 3 araw ang lumipas, tumawag si Alan sa akin. Nag-hire si Beatrice ng abogado, si Donald Mercer. Isang mababang uri na estate lawyer, malamang sinisingil siya ng 1,000,000 kada oras para sabihin sa kanya kung ano mismo ang gusto niyang marinig, na mayroon silang implied tenancy base sa mga oral na kasunduan at itinatag na paninirahan. Hindi ito gagana. Ang mga korte sa Pilipinas ay talagang nangangailangan ng nakasulat na mga lease para sa mga karapatan sa tenancy. Pero pahahabain niya ito, sisingilin siya para sa mga konsultasyon. Baka mag-file ng 1 o 2 nuisance motion. Gaano katagal nila kayang i-delay ang hindi maiiwasan? Siguro 2 linggo lang. Pagkatapos ay titingnan ng hukom ang kumpletong kakulangan ng ebidensya at magpapasya para kay Vina. 2 linggo. Nagpapalipas ng oras ang mga De Leon, marahil umaasa na magpanik kami at makipagnegosasyon. Hindi nila naintindihan na ang negosasyon ay nangangailangan ng leverage, at ang sa kanila ay tuluyan ng naglaho. October 7. Wala pa rin silang inililipat na kahit isang kahon. Oras na para sa susunod na hakbang. Nag-hire ako kay Mark Sullivan,
isang property assessor na nakatrabaho ko na maraming taon na ang nakalipas noong nag-audit ako ng mga real estate holding para sa mga kliyente. Nakipagkita siya sa akin sa bahay ni Vina habang wala ang mga delyon. Kinumpirma ni Benitez na pumunta sila para makipagkita sa kanilang mamahaling abogado. Sistematikong nilibot ni Mark ang bahay gamit ang kanyang kamera at clipboard, idinodokumento ang lahat. Ang master bedroom ay parang isang hotel room matapos manatili doon ng isang rock band sa loob ng isang buwan. Mga mansa sa carpet, mga paso sa dresser, kung saan basta na lang ipinatong ang mainit na bagay. May lamat ang salamin sa banyo. Kailangang palitan ng buo ang carpet sa master bedroom, sabi ni Mark, maingat na nagsusulat. Tinatayang 70,000. Ang dresser, sira na at hindi na mare-repair. 45,000. Salamin sa banyo, 15,000 para palitan. Sala. May itim na mansa ng red wine sa cream na sofa ni Vina. Mga marka ng tasa ng kape na permanenteng nakatatak sa mga antigong end table na minana niya sa kanyang lola. Kailangang ipa-professional clean o palitan ang sofa, 60,000. Ang mga end table kailangan ng professional refinishing, 40,000 minimum. Ang kusina ay mas malala pa. Mga tilamsik ng mantika sa mga dingding na tila hindi man lang nila nilinis, sirang hawakan ng kabinet, mga paso sa magandang granite counter. Nang matapos ni Mark ang kanyang masusing inspeksyon, ang kabuang pinsala ay 435,000. Ihahanda ko ang opisyal na nakasulat na ulat bukas ng umaga, sabi niya, isinasara ang kanyang folder, kumpleto sa mga litrato, itemized damages, at mga estima ng kontraktor para sa bawat pag-ayos. Perpekto. Ipadala mo diretso sa opisina ni Attorney Alan Flores. Nang gabing iyon din, nagsampa si Alan ng kasong sibil para sa pinsala sa ari-arian. Hindi lang kailangang umalis ang mga delyon. Ngayon ay may malaki na silang utang kay Vina para sa kanilang sinira. Kung tatanggi silang magbayad, kukuha kami ng hatol mula sa korte at sisimulang kunin ang anumang ari-arian na natitira sa kanila, ang Lexus, ang mga designer handbag ni Rica, anuman ang nabili nila gamit ang pera ni Vina. Oktubre 10, nagpadala sa akin si Benitez ng isang video clip. Nagpakita si Joaquin sa flower shop, paikot-ikot sa labas na parang gustong magsimula ng gulo. Si Marco, ang aming security guard, ay matatag na nakatayo sa pinto. Nasa workshop ako nang tumawag si Vina, mahigpit ang boses. Nandito si Joaquin. Gusto raw niya akong kausapin. Ayaw siyang papasukin ni Marco. Papunta na ako. Huwag kang makipag-usap sa kanya. Dumating ako sa loob ng 15 minuto. Nakatayo si Joaquin sa labas ng bangketa, paikot-ikot na parang hayop sa kulungan. Nang makita niya akong bumababa sa aking sasakyan, dumilim ang kanyang mukha sa halos hindi mapigilang galit. Ito ay sa pagitan namin ni Vina, sabi niya. Lahat ng may kinalaman sa anak ko ay sa pagitan na natin ngayon, sabi ko ng mahinahon, lumalakad para tumabi kay Marco. Nilason mo siya laban sa amin. Tinulungan namin siya. Inalagaan namin siya noong wala siya. Ninakawan niyo siya. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang bagay na yon. Napakuyom ang kanyang mga kamao sa gilid niya. Bahagyang humakbang si Marco, isang banayad na paalala ng kanyang presensya at kakayahan. Napansin ito ni Joaquin at umatras ng kalahating hakbang. Gusto lang naming makipag-usap, ayusin ito bilang mga makatwirang tao. Negosyo ito ng pamilya. Hindi nagnanakaw ang pamilya. Hindi nagsasamantala sa pagluluksa ang pamilya. Hindi nag-iwan ng pasa ang pamilya. Inilabas ko ang aking telepono, binuksan ang isang larawan, ang pasa sa pulso ni Vina noong Agosto, ang araw na natuklasan ko kung ano talaga ang nangyayari. Nasa akin ito. Mayroon din akong surveillance footage mo na pisikal na hinahawakan ang kanyang braso nang maglakas loob siyang hilinging makita ang mga financial record. Mayroon akong mga video recording mo na nagbabanta sa kanya maraming beses. Namutla ang kanyang mukha pagkatapos ay namula. Hindi yan eh. Ginawa mo lahat. At kung lalapit ka pa kahit saan malapit sa anak ko, magsasampa ako ng opisyal na harassment complaint sa pulisya. Kriminal yan, Joaquin, hindi batas sibil. Mga kasong kriminal. Gusto mo ng criminal record? Dahil iyan mismo ang mangyayari kapag patuloy kang nagbabanta sa mga taong may ebidensya laban sa'yo. Bumukas ang bibig niya, sumara. Nakikita ko ang kalkulasyon sa likod ng kanyang mga mata.
Tinitimbang ang kanyang desperasyon at galit laban sa mga totoong kahihinatnan na inilalatad ko. Wala kaming mapupuntahan, sabi niya sa wakas, bumaba ang boses sa halos nagmamakaawa. Walang pera, walang matutuluyan. Hindi na yan problema ni Vina. Nagkaroon kayo ng 6 na buwan ng libreng pabahay habang ginagastos niyo ang bawat pisong kinita niya. Dapat nag-ipon kayo para sa sarili ninyong lugar sa halip na bumili ng mga Lexus at designer handbag. Huminto ako, hinahayaan itong tumatak sa isip niya. Mayroon kayo hanggang Oktubre 30. Pagkatapos ng petsang iyon, personal kayong i-escort ng sheriff palabas. At mananatili ang property damage claim anuman ang mangyari. Babayaran niyo ito ng kusa o kukuha kami ng hatol at kukunin ito sa inyo. Lalabanan ito ni Mama. Hayaan mo siyang lumaban. Bawat araw na lumalaban siya ay nagkakahalaga sa kanya ng mas malaking legal fees na hindi niya kayang bayaran. Tumatakbo ang metro ng bayari ni Donald Mercer. Magkano na ang nabayad niya sa kanya? 100,000. 150,000. Nanikip ang panga niya. Direktang tama. Tamaan kung saan masakit. Hindi kami ang masama dito, sabi niya, ngunit walang paninindigan ang kanyang boses. Hindi, kayo lang ang mga magnanakaw. Siguro may pagkakaiba sa isip mo. Nakatayo siya doon ng matagal, halatang bagsak ang loob, pagkatapos ay tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan nang walang isa pang salita. Pinanood ko siyang magmaneho palayo, napansin ang bahagyang pag-swerve habang ginagawang reckless ng galit ang kanyang pagmamaneho. Ang lamig nun, tahimik na puna ni Marco. Kinailangan yon. Sa loob ng shop, nanginginig si Vina. Hindi pa kita nakitang ganyan dati. Ganyan paano? Na parang sasaktan mo talaga siya kung hinawakan niya ako. Tiningnan ko ang anak ko, masyado pa ring payat, nagpapagaling pa, ngunit tunay na lumalakas bawat araw. Hindi ko siya sasaktan ng pisikal. Pero sisiguraduhin kong maintindihan niya ang mga kahihinatnan ng pagsubok. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat, Tay. Para saan? Sa pagiging nakakatakot noong kailangan kong maging nakakatakot ka para sa akin. Napangiti ako sa kabila ng lahat. Ginugol ko ang 40 taon sa pagpapawis ng mga kinakabahang executive sa mga corporate boardroom. Parehong-pareho lang ang skill set, mas mahusay lang ang pagkakagamit. Oktubre 12, tumawag si Alan na may balitang inaasahan ko na. Sinuri ng hukom ang mosyon ni Beatrice kaninang umaga. Tinanggihan ng buo. Walang anumang legal na basehan. Mayroon sila hanggang Oktubre 30 para umalis ng kusa, o personal silang ilalabas ng county sheriff sa isang formal na eviction. At ang property damage claim ay opisyal pa ring nakabinbin, ngunit sa lahat ng dokumentasyon na ibinigay ni Mark, ito ay ganap na matibay. Utang nila ang bawat sentimo, lalabanan man nila o hindi. Napakalakas ng ebidensya. Ang mga piraso ay nalalagay sa lugar kung saan ko maingat na inilagay ang mga ito. Ang mga De Leon ay ganap ng nakorner ngayon. Walang akses sa negosyo, walang libreng pabahay, nahaharap sa maraming pinansyal na hiling na wala silang paraan upang matugunan. Ngunit hindi pa ako tapos. Oktubre 13, nakipagkita ako kay Patricia Chambers, isang forensic accountant na nakatrabaho ko na sa mga nakaraang kaso ng corporate fraud. Mid-negatibo 50, matalas ang tingin, ang uri ng profesional na nakakahanap ng mga pagkakaiba sa mga spreadsheet tulad ng paghahanap ng ilang tao ng mga typo sa mga nobela. Kailangan ko ng kumpletong forensic audit ng maliit na negosyong ito para sa Marso hanggang Setyembre. Sabi ko, inaabot sa kanya ang detalyadong mga bank record ni Vina at ang katawa-tawang ulat sa pananalapi ni Joaquin. Mabilis na sinuri ni Patricia ang mga dokumento, tumataas ang kanyang mga kilay. Itong ulat na ito seryoso, ito ang isinumite nila bilang opisyal na accounting. Iyan mismo. Tumawa siya. Isang maikli, matalas na tunog ng profesional na hindi makapaniwala. Makakapaghanda ako ng paunang pagsusuri sa loob ng 3 araw. Buong forensic report na may dokumentasyon sa loob ng 1 linggo. Gawin mo. Huwag kang mag-iwan ng anumang detalye. 3 araw ang lumipas, ipinadala ni Patricia ang kanyang paunang mga natuklasan sa pamamagitan ng naka-encrypt na email. Binasa ko ito ng 2 beses ng maingat, tinitingnan ang bawat numero, sinusundan ang bawat paper trail na kanyang idinokumento. Mas malala pa ito kaysa sa una kong inakala. Kabuang nilustay, 2,510,000 eksakto. Kumpletong breakdown,
personal na kainan sa restaurant, 420,000 pagbili ng mamahaling sasakyan, 1,525,000 damit at accessories, 210,000 mga spa treatment at entertainment, 155,000 hindi maipaliwanag na cash withdrawal na walang layunin sa negosyo, 140,000 iba't ibang personal na pagbili, 65,000 bawat transaksyon ay masinsinang idinokumento. Bawat maling kategorya ay inilantad at na-highlight. Bawat kasinungalingan sa ulat ni Joaquin ay may anotasyon na may aktwal na pruweba mula sa bangko. Inihanda ni Alan ang formal na demand letter. 2,510,000 na dapat bayaran sa loob ng 45 na araw. Magbayad ng buo o harapin ang agarang demanda para sa breach of fiduciary duty at posibleng mga kasong embezzlement. Oktubre 15, dumating ang sulat sa kung anumang pansamantalang address na ibinigay ng mga De Leon sa kanilang abogado. Tumawag si Beatriz kay Vina ng gabing iyon, predictable ang kanyang timing. Kami ni Vina ay nasa bahay niya, sa wakas ay sa kanya na ulit ngayong napilitang umalis ang mga De Leon, maingat na sinusuri kung ano ang kailangang palitan bukod sa naidokumento na ni Mark. Ang boses ni Beatriz ay narinig sa speaker ng telepono, nanginginig ng dramatiko. Vina, please. Kailangan nating pag-usapan ito. Itong kahindik-hindik na demand letter. Wala nang dapat pag-usapan, Beatriz. Kinuha mo ang 2,510,000 na hindi sayo. Kailangan mong ibalik ang bawat sentimo nito. Wala akong ganyang kalaking pera. Ginastos na namin lahat. Akala namin ay maayos naming pinamamahalaan ang negosyo. Akala mo ay ninanakawan mo ako habang nagluluksa ako. Bahagya akong napangiti. Ang boses ni Vina ay walang anumang pag-aalinlangan, walang guilt-induced compliance na narinig ko noong Agosto. Natagpuan na niya muli ang kanyang gulugod. Ina ako ni Brian, tumaas ang boses ni Beatriz sa halos hysteria. Nagluluksa rin ako. Gusto ko lang tumulong sa'yo. Mahal ko ang anak ko. Gusto mong tulungan ang sarili mo sa pera ko. Iyon talaga ang gusto mo. Please nagmamakaawa ako sa'yo ngayon. Pwede naman tayong mag-ayos ng isang makatwirang payment plan. 50,000 kada buwan. Siguro kaya ko yan. Tumingin si Vina sa akin nang may pagtatanong. Matatag akong umiling. Walang payment plan, malinaw na sabi ni Vina. Buong halaga kaagad o magkikita tayo sa korte. Pero imposible yan. Wala kaming, sinabi mo sa akin noong Hunyo na kung ayaw ko sa pamamalakad mo sa negosyo ko, dapat kitang dalhin sa korte. Naaalala mo ba yon? Sinabi mo na hindi ko kayang magbayad ng abogado. Sinabi mo na kailangan ko lang tanggapin anuman ang desisyon mo. Naging yelo ang boses ni Vina. Well, nakahanap ako ng isang mahusay na abogado, at ngayon ikaw naman ang hindi kayang labanan ito. Nagbago ng husto ang tono ni Beatriz. Nawala ang pag-arte bilang nasaktang ina, pinalitan ng isang bagay na mas pangit sa ilalim. Napakalaking pagkakamali ang ginagawa mo ngayon. Mahiya si Brian sa iyo sa pagtrato mo sa kanyang ina ng ganito. Mahal na mahal ako ni Brian. Gugustuhin niyang maging masaya at matagumpay ako. Ikaw, pera ko lang ang gusto mo. Paano ang katapatan sa pamilya? Paano ang paggalang sa mga patay? Hindi na kita pamilya, Beatriz. Permanenteng nawala sa iyo ang karapatang iyon noong pisikal mong hinawakan ang pulso ko ng sapat na lakas para mag-iwan ng pasa. Noong nilock mo ako palabas ng sarili kong opisina. Noong pinilit mo akong magtrabaho ng 12 oras bawat araw ng walang bayad, habang ginagastos niyo ang bawat sentimo ng kita ko sa inyong sarili. Sasabihin ko sa lahat ang ginawa mo. Malalaman ng lahat sa lungsod na ito na itinaboy mo ang iyong kaawa-awang nagluluksang biyenan sa kalye. Sige, sabihin mo sa lahat. Please, gawin mo. Mayroon akong kumpletong 6 na buwan ng bank records na nagpapakita kung saan napunta ang bawat piso. Mayroon akong professional na forensic audit mula sa isang certified accountant. Mayroon akong peking financial report na may pirma ng anak mo. Sabihin mo sa lahat. Gustong-gusto kong malaman ng mga tao kung ano ka talaga sa ilalim. Kumpletong katahimikan sa linya. Pagkatapos ay ibinaba ni Beatriz ang telepono nang walang isa pang salita. Napaupo ng mabigat si Vina sa inayos na sofa. Nangyari ba talaga yon? Nasabi ko ba talaga lahat yon sa kanya? Nanalo ka na, sabi ko nang may diin. Ganap at lubusan. Pero lalaban pa rin siya, di ba?
Tiyak na susubukan niya. Pero wala na siyang bala. Walang pera, walang leverage, walang legal na basihan para tumayo. Tapos na siya. Oktubre 18, nag-file ang mamahaling abogado ni Beatriz ng opisyal na tugon sa civil claim. Isang desperadong 30 pahinang dokumento na karaniwang nangangatwiran na ang mga De Leon ay makatwirang naniniwala na sila ay legal na may karapatang pamahalaan ang mga pondo ng negosyo ayon sa kanilang nakikita, at na anumang maling paggamit ay hindi sinasadyang pagkakamali sa halip na sinadyang pandaraya. Nagpadala sa akin si Alan ng kopya. Maingat ko itong binasa sa aking workshop habang nililiha ang isa pang bagong planter box para sa shop ni Vina. Puro desperasyon na ito, sabi ni Alan sa telepono, halos natatawa. Itinatapon nila ang lahat sa pader at desperadong umaasa na may kahit anong kakapit. May gagana ba dyan? Wala kahit katiting na tsansa. Hindi mahalaga ang intensyon sa mga kaso ng breach of fiduciary duty. Mayroon silang malinaw na mga legal na obligasyon. Nabigo silang tuparin ang mga obligasyong iyon. Nilustay nila ang mga pondo. Iyon ang buong kaso. Napakalakas ng ebidensya. Kaya ano ang mangyayari ngayon sa proseso? Magpa-file tayo para sa summary judgment kasama ang kumpletong forensic report ni Patricia, ang halatang peking accounting na isinumite ni Joaquin, at 6 na buwan ng detalyadong bank records. Walang posibleng pagtatalo sa mga katotohanan. Magpapasya ang hukom pabor sa atin nang hindi na kailangan ng isang buong paglilitis. Ano ang timeline? Nakaschedule ang hearing sa loob ng 2 linggo. Ang hatol ay marahil darating mga 1 linggo pagkatapos noon. Pagkatapos, mayroon silang eksaktong 70 araw para magbayad ng buo o sisimulan na nating legal na kunin ang anumang ari-arian na natitira sa kanila. Hinaplos ko ang makinis na kahoy, nararamdaman ang hibla nito. Lahat ay nagaganap ng eksakto sa plano ko mula sa simula. Ginawa ng mga De Leon ang kanilang mga pagpili. Magnakaw, magsinungaling, manipulahin. Ngayon ay hinaharap na nila ang hindi maiiwasang mga kahihinatnan. Ngunit alam ko ang personalidad ni Beatriz. Hindi niya basta-basta tatanggapin ang pagkatalo. Oktubre 20. Pinatunayan niya muli na tama ako. Tumawag si Vina, mahigpit ang boses sa stress. Dad, may pinost si Beatriz sa Facebook. May mga nagko-comment. Ang sasama ng sinasabi nila tungkol sa akin. Binuksan ko ang Facebook sa aking laptop. Pampubliko ang post ni Beatriz, isinulat. Sa tonong biktima na perpekto na niya sa loob ng maraming buwan. Pagkatapos ng trahedyang pagkamatay ng aking minamahal na anak, lumipat ako sa Maynila para suportahan ang kanyang nagluluksang biyuda. Sa loob ng 8 mahabang buwan, ibinuhos ko ang aking puso at kaluluwa sa pagtulong sa kanya na mapanatili ang negosyong ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Ngayon, malupit niya akong itinataboy mula sa bahay ng aking anak, ang bahay kung saan nararamdaman ko pa rin ang kanyang mahalagang presensya araw-araw. Pinararatangan niya ako ng pagnanakaw. Pinag-aaway niya ang sarili kong pamilya. Ganito niya pinararangalan ang alaala ni Brian sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang ina. Ang mga komento ay mula sa tunay na suporta hanggang sa lubos na masama. Mga taong hindi alam ang buong kwento. Mga taong nakikita lamang ang isang nagluluksang ina na minamaltrato ng kanyang walang utang na loob na manugang. Mga taong tinatawag si Vina na makasarili, walang utang na loob, walang puso, malupit. Pinanood ko ang pinaghirapang kumpiyansa ni Vina na bahagyang mabasag. Ang lumang pagdududa sa sarili ay bumabalik. Huwag mong basahin ang mga komentong iyon, sabi ko ng may diin. Haharapin natin ang sitwasyong ito sa ibang paraan. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasabi ng buong katotohanan sa mga taong talagang mahalaga sa iyong negosyo at buhay. Nagsimula akong tumawag sa mga regular na customer ni Vina, sa kanyang mga supplier ng bulaklak, sa mga taong kilala siya bago pa dumating ang mga De Leon at sa panahon ng kanilang pag-takeover. Pagsapit ng Oktubre 22, mayroon akong 15 taong kumpirmadong darating para sa isang espesyal na pulong sa shop. Oras na para ilantad ang lahat. Oktubre 22, 15 katao ang nagtipon sa bulaklak ni Vina. Inimbita ko ang kanyang pinakamatapat na mga customer, ang mga nakapanood sa kanya na buuin ang negosyong ito bago mamatay si Brian, ang kanyang mga supplier ng bulaklak, ang panadero mula sa katabing pwesto, ang babaeng may-ari ng coffee shop sa tapat. Ang post ni Beatriz sa Facebook ay nagniningning sa screen ng aking laptop na nakaproject sa dingding, ang kanyang salaysay bilang biktima, ang masasamang komento mula sa mga estranghero.
Salamat sa inyong pagdating, simula ko. Maaaring nakita ng ilan sa inyo ang mga akusasyon online tungkol sa aking anak. Gusto kong ipakita sa inyo ang katotohanan. Inilabas ko ang forensic report ni Patricia. Napuno ng mga numero ang screen. Mula Marso hanggang Setyembre, 2,510,000 ang kinuha mula sa negosyong ito. Narito kung saan ito napunta. Click. Lumitaw ang mga bank statement. Naka-highlight ng mga transaksyon. 1,525,000 para sa isang Lexus. 220,000 sa Michael Kors. 420,000 sa mga restaurant. Hinayaan kong tumatak iyon. Habang ang anak ko ay nagtatrabaho ng 12 oras bawat araw ng walang bayad, ginastos ng pamilya De Leon ang kanyang pera sa mga luxury item. Si Aling Feliz, isang regular na customer sa loob ng 3 taon, ay sumulong. Alam kong may mali. Dati, umingiti si Vina kapag dumarating ako. Pagkatapos, mukha na lang siyang takot. Dahil takot na siya, sabi ko ng mahina. Inilabas ko ang susunod na dokumento. Ito ang power of attorney na kinumbinsi ni Beatriz De Leon na pirmahan ni Vina habang nagluluksa. At ito, ipinakita ko ang katawa-tawang financial report ni Joaquin. Ito ang isinumite nila ng legal na hilinging magbigay ng accounting. Pansinin ang petsa kung kailan binili ang Lexus. Tumutugma sa transportation assets. Ang mga binili sa Michael Kors ay nakalista bilang marketing materials. Si Mang Gary, na nagsusupply ng aming mga rosas, ay umiling. Sinubukan ni Beatriz na humingi ng wholesale discount sa akin, sabi niya siya raw ang bagong may-ari. Sinabi ko sa kanya na kay Vina lang ako nakikipag-usap. Nagalit siya. Pwede ba akong magtanong? Ito ay mula kay Monica, na may-ari ng coffee shop. Bakit hindi lumaban si Vina ng mas maaga? Si Vina, na nakaupo sa tabi ko, ay nagsalita. Matatag na ang kanyang boses ngayon. Dahil akala ko, nararapat lang sa akin. Nalulunod ako sa kalungkutan. Nang sabihin sa akin ni Beatriz na pinirmahan ko ang aking mga karapatan, naniwala ako sa kanya. Nang sabihin niyang wala akong kakayahan, naniwala rin ako. Huminto siya. Ipinakita sa akin ng tatay ko ang mga dokumento. Ipinakita niya na pag-aari ko pa rin ang lahat. Ipinakita niya na sila ay mga magnanakaw, hindi pamilya. Anong nangyari sa pulso mo? Tanong ni Aling Feliz, itinuturo ang larawan sa screen, ang pasa noong Agosto. Hinawakan ako ni Joaquin nang hilingin kong makita ang business account, hindi nag-alinlangan ang boses ni Vina. Doon ko nalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilya sa kanila. Napuno ng katahimikan ang shop. Ang uri ng katahimikan na tumitigas at nagiging matalim. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo, sabi ko. Kung may magtanong sa inyo tungkol sa post na yon sa Facebook, sabihin nyo ang alam nyo. Sabihin nyo ang nakita nyo. Simple lang ang katotohanan. Pinagsamantalahan ng mga taong ito ang isang nagluluksang biyuda, ninakawan ang kanyang negosyo, at sinira ang kanyang tahanan. Ngayon, hinaharap na nila ang mga kahihinatnan. Hindi lang sila sumang-ayon. Galit sila. Sa sumunod na 3 araw, nagbago ang post ni Beatriz sa Facebook. Nawala ang kanyang mga taga-suporta, pinalitan ng mga komento mula sa mga taong talagang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nakita ko si Vina na umiiyak sa likod habang sinisigawan siya ni Beatriz tungkol sa tamang customer service. Hindi kailanman naging biktima ang babaeng ito. Aling Feliz, hiningi ni Beatriz De Leon na bigyan ko siya ng store credit ng walang resibo, sinasabing siya ang namamahala ng negosyo. Tumanggi ako. Nagbanta siyang i-report ang negosyo ko sa inyo. Isa siyang manloloko. Mang Gary, nakita ko si Rica De Leon na nagmamayabang sa Instagram tungkol sa kanyang matagumpay na flower business, habang si Vina ay nagtatrabaho na marumi ang damit. Walang totoo sa pamilyang ito. Monica, ganap na bumaliktad ang kwento. Sinubukang burahin ni Beatriz ang post, ngunit kumalat na ang mga screenshot. Dumating ang Oktubre 25. Ang deadline para sa 2,510,000. Katahimikan mula sa mga De Leon. Oktubre 26 sa aking workshop. Nililiha ko ang isang bagong planter box nang bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Beatriz. Walang Lexus sa labas. Nareposes na. Nakasuot siya ng damit na nakilala ko mula sa mga nakaraang buwan. Kailangan ng kulayan ang kanyang buhok. Wala na ang kislap.
Francisco, basag ang kanyang boses. Please. Kailangan kitang makausap. Hindi ako tumigil sa pagliliha. Nakikinig ako. Makakakuha ako ng 500,000, siguro 600,000. Baka pautangin ako ng kapatid ko. Lumapit siya. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kausapin mo si Vina. Sabihin mong tanggapin niya ang partial payment. Babayaran ko ang natitira sa paglipas ng panahon. Hindi. Please. Ina ako ni Brian. Wala ba yung ibig sabihin? Ibinaba ko ang liha at tiningnan siya ng diretsyo. Akala mo madaling sirain ang anak ko dahil ginawa siyang mahina ng pagluluksa. Akala mo walang magagawa ang isang matanda. Pero may nakalimutan ka. Ginugol ko ang mga dekada sa paghahanap ng mga taong nagnanakaw at nagsisinungaling para mabuhay. Mga corporate executive na akala nila ay matalino. Lahat sila ay gumawa ng parehong pagkakamali na ginawa mo. Minaliit nila ang auditor. Nagkamali ako, pero hindi ako kriminal. Kumuha ka ng 2-5-1-0-0-0-0 na hindi sayo. Nag-file ka ng mga peking financial report. Nilabag mo ang fiduciary duty. Ibinaba ko ang planter box. Hindi yan mga pagkakamali, Beatrice. Pagnanakaw yan. Pandaraya yan. Ang pagkakaiba mo sa magagaling na kriminal ay alam ng magagaling na kriminal kung kailan titigil. Anong gusto mo sa akin? Wala. Gusto kong harapin mo ang ginawa mo. Bumalik ako sa pagliliha. Magpa-file ng demanda si Alan bukas. Magkita na lang tayo sa korte. Nakatayo siya doon na bagsak ang loob pagkatapos ay umalis ng walang isa pang salita. Oktubre 27, isinampa ni Alan ang kasong sibil. Petsa ng pagdinig, Nobyembre 2. Nobyembre 2. Hindi ako dumalo. Si Vina rin. Si Alan ang kumatawan sa amin na may briefcase na puno ng ebidensya. Ang forensic report ni Patricia, mga bank statement, ang peking accounting ni Joaquin, mga damage assessment, surveillance footage. Dumating ang mga De Leon na walang abogado. Iniwan na sila ni Donald Mercer nang maging napakalakas na ng ebidensya. Tumagal ng 90 minuto ang pagdinig. Tumawag si Alan sa akin pagkatapos. Ganap na tagumpay. Sinuri ng hukom ang ebidensya. Tinanong ang mga De Leon kung mayroon silang pinagtatalunang katotohanan. Hindi sila makasagot. Sinubukan ni Beatrice na sabihing emotional distress at pagluluksa. Pinatigil siya ng hukom. Sabi, walang emotional exemption ang fiduciary duty. Hatol, 2-5-1-0-0-0 na dapat bayaran sa loob ng 90 araw. Kung hindi mabayaran, maaari nating kunin ang mga ari-arian. Dagdag pa ang 270,000 para sa gasto sa korte. Kabuuan, 2,780,000. At ipinagkaloob ang restraining order. Bawal silang lumapit ng 100 talampakan kay Vina o sa shop. Paglabag ay nangangahulugang pag-aresto. Napangiti ako. Perpekto. Nobyembre 15 hapon. Naghatid ako ng isang tapos na planter box sa bulaklak ni Vina. Iba na ang itsura ng shop, buhay na buhay. 2 bagong empleyado ang nagtatrabaho sa counter, sina Sara at Miguel, parehong masigasig at mahusay. Sariwang bulaklak ang pumuno sa bawat sulok. Masayang namimili ang mga customer. Tunay na tumutunog ang cash register. Nakita ako ni Vina at mumiti. Isang totoong ngiti, hindi ang sirang ngiti na nakita ko noong Agosto. Isa na namang obra maestra. Kinuha niya ang planter box, hinahaplos ang makinis na kahoy. Nara yan. Dapat tumagal ng 20 taon. Tulad ng iba. Inilagay niya ito sa counter. Dad, may ipapakita ako sa'yo. Inilabas niya ang kanyang laptop, ang business account. Mga revenue chart na pataas, mga gastos na maayos na nakakategorya, lahat organisado, propesyonal, malinis. On track tayo para sa 460,000 ngayong buwan. Naghire ako ng accountant para ayusin ang mga libro. Si Sarah ang humaharap sa mga customer. Si Miguel ang gumagawa ng mga arrangement. Namamahala na talaga ako sa halip na nagsusurvive lang. Proud ako sa'yo. Nakatanggap ako ng email kahapon. Lumipat siya ng screen. Mula sa GR. Sarado na ang audit, walang nakitang paglabag.
Napansin nila ang malaking pagbuti sa record-keeping sa ilalim ng bagong pamamahala. Tumawa ako. Bagong pamamahala. Pwede na yan. Tumulog ang kampanilya sa pinto. Pareho kaming tumingin. Dumaan si Beatriz sa labas, sa bangketa. Hindi siya tumingin sa loob. Luma na ang kanyang coat, pudpod na sa siko. Walang alahas na nakikita. Mabilis siyang naglakad, nakayuko, papunta sa sakayan ng bus. Na-auction ang Lexus niya noong nakaraang linggo, tahimik na sabi ni Vina. Nabenta ng 1.6 milyon. Ibinawa sa hatol. May utang pa siyang 1,180,000. Babayaran niya yon o kukunin naman ang mga alahas niya. Masaya ka ba na nakikita siyang ganito? Pinag-isipan ko ng mabuti ang tanong. Hindi. Pero tama ang pakiramdam. Ang hustisya ay hindi tungkol sa pagsasaya. Ito ay tungkol sa balanse. Kumuha siya mula sayo. Ngayon, nagbabayad siya. Ganoon lang yon. Pinanood ni Vina si Beatriz na maglaho sa kanto. Hindi ko na siya kinamumuhian. Wala na akong pakialam. Wala na siya sa buhay ko. Hindi na niya ako masasaktan. Sapat na yon. Paglago yan. Niyakap niya ako. Salamat sa pagbibigay sa akin ng buhay ko pabalik. Ipinakita ko lang sayo na sayo pa rin ito. Ikaw ang gumawa ng mahirap na bahagi, ang pagbawi nito. Nobyembre 20, ang enforcement hearing. Hindi nakabayad si Beatriz sa unang deadline. Nag-file si Alan para sa asset seizure. Gustong marinig ng hukom ang kanyang paliwanag. Dumalo ako sa pagkakataong ito. Sumama si Vina. Umupo kami sa likod ng courtroom. Pumasok si Beatriz mag-isa. Walang Joaquin, walang Rica, walang abogado. Nakasuot siya ng murang department store suit na hindi kasya. Payat ang kanyang mukha, hindi maayos ang makeup. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon sa kanyang edad na 61. Sinuri ng hukom ang file. Ginang De Leon, may utang ka sa nagsasakdal ng 2,780,000 ayon sa hatol na may petsang Nobyembre 2. Wala ka pang binabayaran. Ipaliwanag mo. Your Honor, wala po akong ganyang kalaking pera. Ang boses niya ay manipis, talunan. Nawala ang kotse ko. Nakikitira ako sa kapatid ko. Kaya kong magbayad ng 5,000 kada buwan. Ang hatol ay hindi nagpapahintulot ng payment plan. Mayroon kang 70 araw para magbayad ng buo o makipagnegosasyon bago ang hatol. Wala kang pinili. Sinusubukan ko po. Hindi ako makakakuha ng dugo sa bato. Kung gayon, kukunin namin ang bato. Pumirma ang hukom ng isang dokumento. Aprobado ang asset seizure. I-inventory at i-auction ng sheriff ang lahat ng non-exempt na ari-arian. Ginang De Leon, mayroon kang 48 na oras para magbigay ng kumpletong listahan ng mga ari-arian o harapin ang contempt charges. Gumuho ang mukha ni Beatriz. Hindi umiyak. Isang bagay na mas malala. Ang kumpletong pagbagsak ng isang taong naubusan na ng mga pagpipilian. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malupit ito, pabulong niyang sabi. Ina ako ni Brian. Mahal ko ang anak ko. Nagluluksa ako. Nagnanakaw ka, mariing sabi ng hukom. Ang pagluluksa ay hindi nagbibigay sa iyo ng lisensya para gumawa ng pandaraya. Ipinapatupad ng korteng ito ang batas, hindi simpatya. 48 oras. Dismissed. Dahan-dahang tumayo si Beatriz na parang sumasakit ang kanyang mga buto. Lumingon siya para umalis at nakita kami sa likod. Nagtama ang aming mga mata. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon, hindi nagyayabang, hindi humihingi ng tawad, naroroon lang. Siya ang unang umiwas ng tingin at lumabas. Sa hallway, hinabol kami ni Alan. Ang asset list ay malamang kasama ang kanyang mga alahas. Mayroon siyang mga 900,000 na halaga, ilang kasangkapan, siguro 400,000 ang kabuang mababawi. Ang natitira ay susundan siya hanggang sa bankruptcy. Magbabankrupt ba talaga siya? Tanong ni Vina. Malamang. At ang hatol na ito ay mananatili kahit magbankrupt siya, kaya susundan siya nito magpakailanman. Garnished wages, tax refund, seizures. Hindi siya kailanman makakalaya dito. Dahan-dahang tumango si Vina. Mabuti. Nagmaneho kami pabalik sa shop.
Habang nasa biyahe, nag-vibrate ang telepono ni Vina. Tiningnan niya ito at tumawa ng matalas at hindi inaasahan. Na-delete ang Instagram ni Rika. Hindi lang ang mga post niya, buong account. May nag-report daw bilang scam business page. Sayang, sabi ko, hindi seryoso. Si Joaquin, nagtatrabaho sa isang warehouse. Sabi sa Facebook niya, logistics coordinator daw siya. Tiningnan ko ang kumpanya. Nagkakarga siya ng mga truck sa halagang 150 kada oras. 150 na mas mataas kaysa sa kinita niya sa pagnanakaw sayo. Tutu. Huminto kami sa bulaklak ni Vina. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagpakinang sa harapan ng shop. Sa bintana, nakikita ko si Sara na tinutulungan ang isang customer sa isang bokwet. Si Miguel, nag-aayos ng mga rosas sa likod. Ang ritmo ng isang negosyong tumatakbo ng maayos. Pasok ka, sabi ni Vina. May ipapakita ako sayo. Sa loob, dinala niya ako sa opisina, ang opisina na ikinulong sa kanya sa loob ng maraming buwan. Ngayon ay sa kanya na ulit. Organisadong mga file, malinis na mesa, ang pangalan niya sa isang nameplate. Naglabas siya ng isang naka-frame na dokumento mula sa kanyang drawer, ang titulo ng shop, ang pangalan niya sa malalaking letra, pinirmahan ko noong Pebrero. Ipapa-frame ko ito ng propesyonal at isasabit sa likod ng counter, sabi niya, para nakikita ko araw-araw, para maalala ko kung ano ang akin. Matalino. At binabago ko ang business structure. Sina Sara at Miguel ay magiging partial owners pagkatapos ng 1 taon, 0% bawat isa. Gusto ko ng mga taong invested sa tagumpay, hindi lang kumukuha ng sahod. Napangiti ako. Nag-iisip ka na parang tunay na may-ari ng negosyo ngayon. Isa na ako. Nakalimutan ko lang saglit pero naalala ko na ngayon. Tumawag si Miguel mula sa harap. Vina, tumawag ang Portland Garden Club. Gusto nilang pag-usapan ang isang partnership para sa kanilang spring gala. Papunta na ako dyan. Bumaling siya pabalik sa akin. Bumabalik na ang mga malalaking kliyente. Narinig nila ang nangyari. Gusto nila akong suportahan. Gusto nilang suportahan ang dekalidad na trabaho. Ibinibigay mo yan. Niyakap niya ulit ako. Alam kong paulit-ulit kong sinasabi ito, pero salamat sa lahat. Malalaman mo rin yan kalaunan. Siguro, pero siniguro mo na hindi ko na kailangang maghintay. Siniguro mo na hindi na nila ako masasaktan. Humiwalay ako at tiningnan siya. Tiningnan ko talaga. Wala na ang maiitim na bilog sa ilalim ng mata. Wala na ang talunang postura. Wala na ang takot. Sa halip nito ay nakatayo ang anak na naalala ko. Malakas, may kakayahan, handa. Magiging maayos ka, sabi ko. Alam ko. Iniwan ko siya sa kanyang trabaho at nagmaneho pa uwi sa maagang gabi ng trapiko sa Maynila. Nag-vibrate ang telepono ko sa isang red light. Text mula kay Alan. Dumating na ang asset list. May 720,000 na alahas si Beatrice, 15,000 na kasangkapan. Kabuang mababawi, 735,000. Kakulangan, 1,845,000. Hahabulin ang wage garnishment mula sa kanyang part-time job. Mababawi ang 20,000 kada buwan sa loob ng humigit kumulang 7 taon. 7 taon ng pagbabayad. 7 taon ng pag-alala sa kanyang ginawa. Hustisya. Disyembre 15. 1 buwan ang lumipas, natapos ko ang isa pang planter box sa aking workshop. Ito ay para sa pasukan ng shop ni Vina. Mas malaki, mas maganda, gawa sa cherry wood na may mga inukit na bulaklak. Tumunog ang telepono ko. Si Vina. Dad, kailangan mong makita to. Ano yon? Punta ka lang sa shop, please. Nagmaneho ako papunta doon. Pagdating ko, nakatayo si Vina sa labas kasama sina Sara at Miguel. May tinitingnan sila sa kabilang kalye. Sinundan ko ang kanilang tingin. Si Beatrice naglalakad sa kabilang bangketa. Sumulyap siya sa shop, isang maikling sulyap, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglakad. Nakasuot siya ng murang coat at may dalang mga grocery bag, walang Lexus, walang alahas, walang pride. Hindi siya tumawid, hindi lumapit, naglakad lang at nawala sa kanto. 3 beses na yan ngayong linggo, tahimik na sabi ni Vina. Diyan siya dumadaan papuntang sakayan ng bus. Laging tumitingin. Hindi humihinto. Umepekto ang restraining order, sabi ko.
Sa tingin ko hindi yon ang dahilan kung bakit hindi siya humihinto. Pinanood ni Vina ang kanto kung saan naglaho si Beatrice. Sa tingin ko, alam niyang wala nang dapat sabihin. Ginugulo ka ba niya? Hindi. Nakakalungkot lang panoorin ang isang taong dati napakalakas na ngayon ay naglalakad na lang sa tapat ng isang bagay na hindi na niya maaaring makuha. Resulta yan, hindi trahedya. Alam ko. Pero nakikita ko pa rin kung ano ito. Nakatayo kami doon ng sandali. Pagkatapos ay bumalik si Vina sa shop, sa buhay na kanyang muling itinayo, sa negosyong sa wakas ay ganap na sa kanya. Tara na, sabi niya. Nagtimpla si Sara ng kape. Nagdala si Miguel ng pastries. Mag-celebrate tayo na buhay at malaya. Sumunod ako sa kanya sa loob. Sa bintana, huli kong tiningnan ang kanto kung saan nawala si Beatrice. Lumayo siya dahil wala siyang pagpipilian. Dahil sinabi ng batas na hindi siya pwedeng lumapit. Dahil natalo siya sa sugal na ginawa niya noong akala niya'y madaling target ang mga taong nagluluksa. Ang mga planter box na ginawa ko ay nakakalat sa buong shop, puno ng mga bulaklak. Bawat isa ay kumakatawan sa isang linggo ng pagpaplano, isang linggo ng pasensya, isang linggo ng pag-alam na ang hustisya ay hindi mabilis. Ito ay masinsinan. Inabutan ako ni Vina ng kape. Umupo kami sa kanyang opisina, napapaligiran ng negosyong kanyang iniligtas. So, sabi niya, anong susunod para sa'yo? Mayroon pa akong 6 na planter box na gagawin. Gusto ng charity auction ng mga custom piece. Bukod doon, ngumiti ako. Pareho lang gaya ng dati. Pagkakarpintero, pagbabasa, siguro magtuturo ng financial literacy class sa community center. Dapat may magturo sa mga tao kung paano makita ang pandaraya bago sila mabiktima. Magaling ka dyan. Sanay na ako. Ininom namin ang aming kape. Sa labas, gumagalaw ang Maynila sa kanyang hapon ng Disyembre. Dumarating at umaalis ang mga customer. Nagka-cashier si Sara. Nag-aayos ng bulaklak si Miguel. Ang negosyo ay umaandar ng maayos tulad ng dapat noon pa. Tumunog ang telepono ni Vina. Tiningnan niya ito at mumiti. Nagpadala na si Benitez ng kanyang huling bill 175,000 para sa surveillance. Sabi niya, ito raw ang pinakakasiyasyang kaso na hinawakan niya sa 5 taon. Sulit ang bawat sentimo. Talaga. Tumunog ang kampanilya ng shop. Pumasok ang isang customer na nagtatanong tungkol sa mga wedding arrangement. Maayos itong hinawakan ni Sara, inilalabas ang mga sample book, nagtatanong, bumubuo ng report. Ganito ang itsura ng tagumpay. Hindi dramatiko kundi tuloy-tuloy. Tamang-tama lang. Tinapos ko ang aking kape at tumayo. Aalis na ako. Hayaan na kitang magtrabaho. Hey Dad. Sa susunod na magkaproblema ako, sasabihin ko sa'yo agad. Magandang plano. Nagmaneho ako pauwi sa mga kalsadang pinalamutyan ng mga ilaw ng Pasko. Tahimik ang aking telepono. Walang mga tawag na krisis, walang mga emergency meeting, walang mga laban na kailangang labanan. Tapos na ang kwento. Ang pagnanakaw ay nalantad, kinasuhan, pinarusahan. Ang biktima ay naging tagumpay. Hinarap ng mga kriminal ang kanilang mga kahihinatnan. Ang hustisya sa huli ay hindi komplikado. Nangangailangan lamang ito ng pasensya, dokumentasyon, at ang kahandaang tapusin ang lahat hanggang sa dulo. Ibinigay ko sa aking anak ang isang flower shop. Nawala ito sa mga magnanakaw at magkasama naming binawi ito. Sapat na yon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito sa mga komento. Para mapakinggan ang susunod na kwento, ay click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.